Good afternoon mga kaparmers. Harvest na naman tayo. Pagkain ng ating mga alaga. Tuloy mo na, dyan. Okay. Gusto ito ng ating mga alaga, mga kaparmers. Isasabit lang. Titirahin na nila yan. Daan muna kami ha. Thanks na. Ito mabait ito mga kaparmers. Palagi itong dumadapo sa atin. Ito yung nauunang palagi. Hindi pa nga ginagayat. Gusto na nilang kainin. Ibabalik. Nako. Itatali ko pa o hindi na? Uulan na mga kaparmers. Nabali na. Grabe, ang lakas ng parating na ulan. Ano kaya yung meron dito sa Leyte mga kaparmers? Bakit ganito yung klima sa amin? Walang tigil yung ulan. Samantalang sa ibang lugar sa Pilipinas, mainit na. What? Okay. Grabe, pinagtutulungan. Tara, malakas yung ulan. Sinong muna tayo? Maganda tayo ng kanilang pagkain habang inulan. Walang pagkain, oh. Walang pagkain. Ayan, oh. Kala nila pagkain. Parating yung malakas na ulan, mga kaparmers. Yan, oh. Hirap talaga pag ganito sa Pilipinas. Dito yung bilog na ito para sa ating pugad mga kaparmers. Maglalagay na tayo ng pugad para umulan. Lakas ng ulan. Hirap ang trabaho sa labas. Ito yung kanyang layout. Perfect na circle. Ang resulta, hexagon. Solve na yung ating paitlogan. Kulang ng tapos dito, mga kaparmers. Ito yung kanilang pugad. Dito may itlog yung ating mga heritage chicken. Paano? Ito. Ipapakita ko sa inyo. Alright. Isa. Ito, pangalawa. Dalawa. Okay ba yung ating pugad mga kaparmers or kailangan natin palitan? Sabihin nyo lang. You are the boss. Siyempre para
merong pagitan. Yan. Ganyan. Okay. Papako dito para siguradong safety ang mga itlog ng ating mga heritage chicken. Isa pa. Yan. Papako dito. Tatlo na magandang pugad ang ating paitlogan. Alright. Siguradong hindi na mahuhulog yan. Noong nakaraan video, yung sinabit ko yung ating pugad, mayroon nag-comment isang kapartners. Gumagalaw. Ako lang daw yung nakaimbento na gumagalaw na pugad. Tama nga naman siya. Kaya ito, inayos ko na. Matibay. Siguro naman, okay na ito. Kung mayroon man akong kamalian, itama nyo na lang. Huwag nyo na akong husgahan. Pagod na ako dito mga kaparmers. Ang kailangan ko, magandang comment galing sa inyong puso. Perfect. Itlog na lang ang kulang. Wala pa pala. Mayroon pang isang kulang. Garnish. Ano ba yung garnish na tinatawag? Nakikita niyo yan sa mga restaurant na mamahalin. Pero dito, sa ating paislogan, nakikita niyo yung ating tinatawag na garnish. Ano ba yung garnish? Ito yung ating gagamitin para maganda ang kalagayan ng ating mga manok pag nangingitlog. Yung panahon na nagpachinso tayo, kinuha natin yung mga pira-piraso ng mga kahoy. Ito na yun. Okay ba yung aking idea, mga kaparmers? Or mas okay ang inyong mga idea? Pasuggest nga kung ayos ba o hindi para malaman ko. Kasi alam nyo mga kaparmers, mayroong kasabihan, mas magaling yung mga nanonood kaysa gumagawa. Maganda yung kanilang pugad mga kaparmers. Talaga naman, pugad na pugad talaga. Siguro naman hindi mahuhulog yung mga itlog dito. Gawin natin parang pakard ng konti para sakaling mga itlog sila, hindi mahuhulog yung ating itlog ng manok. Parang kulang pa ito, Brad. Kulang pa. Walang tigil ang ulan at nasaan ka araw. Yun lang alam ko mga kaparmas. Kayo nang bahala dumugtong. Bahay kubo lang yung alam ko eh.
Siguro naman hindi na magreklamo yung ating mga chicken. Okay ba mga kaparmers? Puro ulitin ko. Ito na mga kaparmers, rice hull na para hindi maputik. Okay na yung para sa heritage chicken mga kaparmers. Dito naglalagay ako ng temporary shelter para sa ating mga Peking duck. Sabi ko kay Brad, magpakain na siya. Siya muna yung magpakain habang ako'y gumagawa ng kulungan para sa sisiw ng mga Peking duck. Kasi bukas ng umaga mga kaparmers, aalis kami papunta lang Tacloban para i-pick up yung Peking duck. Allah. Ang hirap mga kaparmers pag marami doon sa loob. Hirap magpatuka. Nagkakagulo. Bukas may hiwalay na yung mga heritage chicken. Tuloy ko muna yung ating ginagawa. Papaikutan ko yan ng harang, lalagyan ng rice hull, tapos bukas lalagyan ng ilaw para sigurado na yung ating Peking duck ay mabubuhay lahat. Bilisan natin para bukas okay na. Punuin mo, last na yan. Lalagay namin dito para pagdating ng Peking duck nakaready na. Okay na ito mga kaparmers. Mas maganda yung may rice hull kasi mainit ito sa ating mga alaga. Para sa mga sisiw, gustong gusto nila ito. 50 na sisiw mga kaparmers, siguro sapat na ito dito. 1 meter at kalahati papunta dito, mga 2 meter. Bukas na lang ng umaga mga kaparmers natin ihiwalay yung mga heritage chicken. Sa ngayon lalagay muna natin yung rice hull para bukas ready na i-transfer dito kasi alanganin sa oras. Tutulog na yan mga kaparmers. Ngayon ihahanda lang natin. Okay na mga kaparmers, natapos din natin maglagay ng rice hull. Ayan, nakakalat na, pero lalagyan pa natin, daragdagan pa. Mayroon ng pugad, nakapaikot na yung net. Ang hindi lang natin nagawa yung ilipat yung ating mga heritage chicken. Alas 6 na, lampas na mga kaparmers. Tumilaw na yung solar light. Nilak mo na dito Brad, nilak mo na. Di pa nalak. Sana bukas may deliver yung Peking duck kasi excited na rin ako. Gustong gusto ko yung alaga na yun. So paano? Magandang araw at magandang buhay. God bless po. Para sa ating mga subscriber, mabuhay po kayo. Taos puso po kami nagpapasalamat. At para naman sa ating mga kaparmers na bago pa lang napadaan sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka sa ating mga videos. Yung ating dream farm na gusto nating mag-improve ng mag-improve. So paano? Kita-kits sa susunod na video.